Mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Atin pong kukumintuhan at re-reaksyonan ngayon itong iba't ibang post sa social media at sa Facebook na ang katahimikan po ng dating matapang at walang inaatrasan sa programa sa radyo na Raffy Tulfo in Action o RTIA. Ngunit ngayon, kabaliktaran po ang nangyayari dahil parang kung gaano kaingay dati si Senador Raffy Tulfo, ngayon siya namang kabaliktaran, sobrang tahimik si Raffy Tulfo. Marami na po ang mga kababayan nating naghihikahos. At ang iba nagkakasakit na halos wala pong pambili ng mga gamot. Ang iba gusto pang mabuhay na nararatay sa ospital. Ngunit sa wala ng pinapambayad ay isinusuka na po sila ng mga manggagamot, ng mga doktor. Pati na rin po ang 100 million na alokasyon para sa mga kababayan nating nga mahihirap na andun nagpapagamot at ang iba ay nararatay sa PGH, sa Philippine General Hospital, ay tila nawala at pinutol po yun. Dahil siguro sa tindi ng pangailangan ng ating Pangulo. Ngunit sa kabila po ng lahat, dahil sa kaalyado po ni Presidente Marcos si Raffy Tulfo, ay pinili niyang manahimik at pinili niyang magwalang kibo sa isang tabi habang ang mga kababayan po natin ay nagdurusa. Hindi niya hinahabol ang mga congressman na gumagahasa sa kaban ng bayan. Hindi siya gumagawa ng hakbang para tayo na mga mahihirap o ang iba pang mahihirap na naapi sa kalagayang ito, yung pagputok ng flood control project at ang iba pa yung mali-malitang kinakarga ni Saldico sa kanyang helicopter, sa kanyang eroplano, sa pagdi-deliver po doon mismo sa bahay ni PBBM na ipinapakita po ng mga membro ng mga retired na mga Philippine Marines na magigiting na sundalo natin, tila tahimik. Pero kung away pamilya po ang ating pag-uusapan, si Senador Raffy Tulfo, napakabilis niya dahil gusto niyang kumita ang kanyang programa na RTIA sa Facebook at saka sa YouTube. Yung mga pulis, binubuli niya. For example po, yung pagbubuli niya, hindi muna siya nag-imbestiga doon sa pagwawala ni Aura, yung dating sikat na celebrity doon sa Taguig. Ano ginawa niya sa Police Makati, yung Chief of Police? Kung ano-anong pinagsasabi niya doon sa magiting na hipi ng Police Makati. At pagkatapos, nung nalaman niya na si Aura pala mismo ang may kasalanan, bakit hindi nag-public apology si Raffy Tulfo? Kawawa yung taong biniktima niya, yung Police Makati na humahawak ng kaso ni Aura. Isa pa po mga kaibigan, yung kaya lamang po, ako nasasabik po ako na akala ko sa radyo matapang si Senador Raffy Tulfo. Binigyan po natin siya ng kapangyarihan. Isa po ako na sa nagbigay ng kapangyarihan kay Raffy Tulfo upang maupo po siya
sa Senado at madagdagan at mapalawak po ang pagtulong niya sa ating mga kababayan, pero nagkamali po pala tayo. Ilang bilyon kaya ang allocable inallocate kay Rapi Tulfo? Bakit ang tahimik niya ngayon? Inaasahan po natin na siya ang taga-usig ng mga nalustay na at ginahasa na pundo ng taong bayan, yung mahigit 1 trillion, 1.3 trillion. Inaasahan po namin ang pagtatrabaho sana ni Senator Rapi Tulfo. Dahil kung gaano siya sa kaingay sa radyo, ay dapat ganun din naman siya kaingay sa paghahanap ng hustisya. Dahil marami pong mga kababayan nating nagugutom. Ang pagmahal po ng bilihin at ang pagbagsak po ng ating ekonomiya. Lahat po ito ay nakasalalay sa ating mga lideres. Hindi po ito basta-basta lang idodrawing pagkatapos tapos na. Mas maganda po na pag-aralan po itong mabuti. Ngunit, tila baga napapalitan po ng nakakabing katahimikan sapagkat walang Rapi Tulfo na naghahanap ng tamang hustisya. Baka lang, opinion ko lang po ito. Baka si Rapi Tulfo nabili na rin dahil ang pagkakakilala ko sa ating butihing senador ay isang taong may dignidad, may dangal at hindi nabibili ng pera. Kagaya po ng pagtatanggol niya sa RTIA sa mga inaapi. Yung mga problemang inaayos niya, buong tapang niyang sinasalubong. Kung sino pa ang iba na malalapitan niya na nagkakamali, lalo na yung mga mababang opisyal ng gobyerno, ay talagang mapapahiya kung magkaroon ng kasalanan. Ngunit, bakit ngayon sa usaping flood control project at nadadawit na ang Pangulo, bakit tahimik? Nakakabinging katahimikan naman, sir. Sana isa siya sa humabol sa ibang congressman na nagpalusot ng mga budget na para sana sa pagserbisyo sa taong bayan. Magbibingi-bingihan lang ba tayo na yung mga taong nasa mababang lugar ay nalulunod sa pagbaha? Isa pa doon, bigyan po natin ng diin yung pagkakasakit po ng ating mga kababayang Pilipino. Na iba ay salat na salat sa budget dahil ang sakit po ay talagang hindi po na babadgetan. Hindi po inaasam na dumating po yan sa buhay ng isang Pilipino. Pati po sana ang PhilHealth hinabol niya dahil para po yun sa bayan. Nakakamiss po ang isang Rapi Tulfo. Sa totoo lang po mga kababayan, tuwing alas 2, Lunes hanggang Biyernes, hindi po maalis-alis ang tainga ko dahil idol na idol ko si Rapi Tulfo. Ngunit nasaan na ngayon ang idol ko? Nadala na ba siya dahil siya ay isang kaalyado? Dahil yung kanyang kapatid pala ay sangkot? Akala ko ba bayan mo na bago pamilya? Umaasa kami na magbibigay ng magandang serbisyo sa paghabol sa mga tiwali sa gobyerno. Ngunit nung tumaas na ang kanyang posisyon sa buhay, wala man lang siyang nailatag. Yung paghiring ni Diskaya, doon biglang
nalugmok ako sa narinig ko. Yung sinabi niya na sometimes you need to bend the law. Naturingan na mambabatas, sila ang gumagawa ng batas, pagkatapos sila pa rin ang unang sisira nito. Yung sisirain mo ang batas, konstitusyon po natin yon, mga kaibigan, na hindi dapat salangsangin ng sinumang mambabatas na gumagawa ng batas, dahil ayun po ay sagrado. Pero bakit madali lang nilang baluktutin ang batas? Kaya mga kaibigan, sa inyo pong palagay, at may tanong din po ako sa inyo, karapat-dapat pa ba na umasa tayo? O dapat pa ba na umasa tayo sa isang rabbit hole po na iniluklok natin upang mapaunlad ang bayan natin, na ngayon nalulugmok na ang mahal na ng bilihin? Kung pro mahirap, kasir, kumilos ka habang maaga pa. At tiyak, maibabalik ka ng sambayanan. Hindi kayang tapatan ng isang elitista at oligarko ang boto ng mga masang mahihirap na Pilipino. Kung bago ka lamang po sa aking channel, hinihiling ko po sa iyo na sana po i-subscribe mo rin upang lalo pong updated ka po sa mga susunod ko pong pag-upload ng video. Maraming salamat po, mga kaibigan.